ka sa may master station mo, then may roll call ulit to make sure that everybody is accounted for. And then nag-alarma si Kapitan ng one long blast. So anong ibig sabihin ni Kapitan doon? Lifeboat alarm po to. Ibig sabihin, pinapapunta na po kayo doon sa lifeboat assignment po. Kasi sa barko, ma'am, sir, may lifeboat assignment kayo. Anong lifeboat assignment? Halimbawa, kung emergency ka, we need to abandon ship. Saan kang lifeboat papunta? Kasi po, good, kung you are a cargo ship. Sa cargo ship kasi dalawa yung lifeboat lang. Iba paano naman po kung passenger ship, kadaming lifeboat doon. So, may naka-assign ka doon po. So, huwag nakarinig. Assign ka sa mga isang maraming lifeboat po doon. Lifeboat number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, how many there is, di ba? So, assignment mo lifeboat number 5. So, pag nakarinig ka po, nandun na kayo sa master station. Pag nakarinig na po kayo ng one long blast, ibig sabihin, inutusan ka naman ni Kapitan po para pumunta doon sa lifeboat assign mo po. So, doon ka na pupunta sa lifeboat assignment mo because you are now going to prepare to abandon ship. Yan po si lifeboat alarm. Now again po, I would like to emphasize po na maaari po magkakaiba-iba po yun, ang alarma. But one thing for sure, for you to be able not to get confused with this, dito mo siya titignan sa may master list. May emergency alarm ng inyong master list. Kasi lahat na alarma na ginagamit nyo sa barko, dito po yung nakasulat. Diba? Kaya ang sinasabi nila dito, fire alarm signals can vary from every vessel. So make sure that you are familiar with the signals on your vessel. Kaya one way for us to be familiar with this is you need to check your master list. Kasi nakasulat doon sa emergency plan bahagi yung alarma na ginagamit niyo po. Ganon din po si general alarm. General alarm, the alarm signal can vary from every vessel. So make sure you are familiar with the signals on your vessel. So, ibig sabihin, kilos-kilos. Kailangan alamin mo po. Doon yan po sa may master list. Alright, so next po. Now, tapos na tayo sa emergency situation. We have talked about your contingency plan, which is your master list. We have talked about a little bit about alarma, how to be familiar with this, where are they located, yung mga alarma natin sa barko, saan pinapatunog. Now, we are going to talk next is the value or need of drills and training. Pangatlo. So, ang tanong na dapat natin i-address dito, guys, yung tanong na dapat natin sagutin is, bakit tayo po nag-drill sa barko? Bakit naman po nagta-training tayo sa barko po? Sino mga ahensya na nagre-require sa atin po to conduct training and drill sa barko? So this question, we are going to address that. So ang pamagat po is the value in need. Pangangailangan is need, di ba? Need of drills and training. So sagutin natin yung mga katanungan na yun sa sunod itong mga topic po. Now, let's talk 3 aspects of need of drill and training. So ito na po yun. Sino nagpapatraining sa atin, for example? Sino nagpapadrill sa atin sa barko? Now, I would like to emphasize again here na pag sinabi mo pong drill, ito na po yung inyong preparation to response to emergency. Practice na po to. Para kung may emergency ka, of course, alam mo po kung anong gagawin. That's why we have to do drills. This is your preparation of what to do in case we have emergency. So, sino po yung nagpapadrill sa airplane? Alam mo na po, si Captain, di po ba? Well, Captain will try to, to follow the requirements. It is the Captain that somehow tell us to do drill. Pero actually po, may sinusunod si Kapitan na regulasyon. Sinusunod lang po ni Kapitan yung regulasyon. Kasi po, when you talk about drills, it is regulatory and legislative needs. Ibig sabihin, regulation po ito na dapat mag-training ka. Sino nagre-require sa atin po na mag-training? Mag-drill, in training. Siyempre, alam ni Kapitan po yun. Unang-una, alam ni Kapitan ang SOLAS is telling us to conduct 1
fire in both drill each month. So ibig sabihin, it is the SOLAS that require us to conduct training in drills, especially fire in abandoned ship. Why is that so? Because that is according to SOLAS regulation. Ibig sabihin, ni-enforce lang po ni Kapitan yung SOLAS regulation. Pero may pagkakataon talaga po na decision na talaga ni Kapitan. I'm going to tell you what are those reasons na pwede po nung i-overrule ni Kapitan yung SOLAS. But first of all, let's talk about SOLAS first. SOLAS is an acronym, right? Shortcut. Na ano po yung ibig sabihin ng SOLAS? Somebody knows? Safety of life at sea. Yes, sabi ni Sir it is safety of life at sea. It is an acronym which means safety of life at sea. Now, pangalawang tanong po, ano po yung job description ni SOLAS? Ano po yung linya ng trabaho ni SOLAS sa ating marine industry? Aside from the training thing. Ano talaga yung pinapangunahing responsibilidad ni SOLAS? Nagpapabreak. Safety. Kapag may 2 oras, break time na kami. Now, for them to be Tapos able to nag-break achieve time the ulit safety kami thing, ng ano 12. ginagawa nila? 12 ba o ano? Sa ganun. Ano po ginagawa? Alright? Training. Ano po yun, sir? Training, sir. Training. Now, we'll talk about training mamaya, sir. Ganito po. Ang linya po ng responsibilidad ng training, linya ng SOLAS sa ating trabaho sa maritime industry is like this. Yung SOLAS, which means safety of life at sea, SOLAS is regulatory body. What do we mean when we say regulatory body? Ibig ko sabihin po, yung SOLAS, sila po yung gumagawa ng regulasyon. Di pa niya napupunayan? SOLAS regulation, blah, blah, blah. SOLAS regulation, blah, blah, blah. So in other words, these are the works of SOLAS. Ang SOLAS po, gumagawa ng regulasyon patungkol sa safety of life at sea. So therefore, si SOLAS is regulatory body. By the way po, hindi nagpapatraining sa SOLAS. Mamaya po sabihin ko sa inyo kung sino ngayon po nagpapatraining sa inyo dito. So, magawa si SOLAS ng regulasyon. Isa po sa requirements po ng SOLAS sa atin, sa kanilang regulation, we need to conduct fire and boat drill at least once a month. But alam natin naman po na if you've been there working on board ship, na yung fire and boat drill natin sa barko is maaari sobra pa sa isa. Di po ba? Minsan twice a month, minsan nga thrice a month pa po yun eh. So, Sabi mo, magtapos man tayo, magluluto ka ng ano, ba naman yan? Tatlo pa po. So, sino naman nagde-decide ng 2 o 3 po na yun? Yun na po yung linya ni Kapitan. So, sa anong sitwasyon na Captain would like us to do more than what SOLAS requires? Halimbawa, hindi siya satisfied si Kapitan sa pag-abandon ship drill natin, hindi siya satisfied si Kapitan sa para drill natin po. Hindi ako satisfied sa performance mga tao. Punta ako ng Amerika. Baka mamaya may stricto yung mga Coast Guard doon. But drill sila uli. Hindi satisfied. Magkakaroon tayo ng defeat the sea. Di po ba? So in that case po, dahil hindi satisfied si Kapitan po over doon sa mga pagkakataon na ino-orderan tayo ni Kapitan because hindi siya satisfied sa ating performance, then he can order us again to conduct another drills. Once or 2 more in 1 month. That is again in preparation. Of course, the response to emergency. Pero, pag mga sobra na po yung drill, aside from responding to emergency, karamihan nito ginagawa natin para naman po pagdating sa inspection ng port state control doon sa United States, ang galing ng performance niyo. Di ba? Kaya pinaulit-ulit sa atin. So, yun po yung mga pagkakataon na actually na si Kapitan pwede po mag-order ng extra drills and training sa atin. Okay? Now, that is SOLAS. Pangalawa po, MARPOL. Si MARPOL also, by the way, what is the meaning of MARPOL? Marine pollution. So, marine pollution. Now, remember po, si MARPOL is an international regulation
that addresses pollution directly coming from the ship. That can damage, of course, the marine environment. So MARPOL po is a marine pollution. This is an international regulation that somehow addresses pollution that coming directly from the ship. Yung ating contribution sa marine pollution. May regulation tayo na dapat susundin para hindi na malimitahan natin yun in the MARPOL. Now, at saka sabi naman po ng MARPOL actually, is we need to conduct SOFEP drill. Di ba? Alam naman po yun. The SOFEP is a Shipboard Oil Emergency Plan natin po. Di po ba? Now, si MARPOL also, for example, if you are going to work, guys, engine department of a ship, or even magtrabaho po sa mga tanker ship, liquid ship, or we call them wet ship, kung basa. Kailangan mo mag-training ng MARPOL, kailangan mo may ACT, mayroon kang bunker, oil, BOCT ba, chemical tanker ship. May training kayo niyan, mga tanker ship guys dyan, may training sila ng ganon. That is because we need to follow regulation by MARPOL. And besides, if you have training about that, you know exactly what to do na papigil natin po yung ating operational contribution natin sa pollution sa ating marine environment. Alright? Now, let's go po kay Juan. Kay STCW. Ano naman pong ibig sabihin ng STCW? Standards of Training and Certification and Education. Okay, tama po. Standard of Training, Certification, and Housekeeping. Now, gaya na ng tanong ko kanina guys sa SOLAS po, ano po yung line of job? Ano po yung objective ng STCW? Do you know what that is? So ano po yung linya ng trabaho ng STCW? Si SOLAS, regulation. Ngayon din silang inuutos mag-drill. Ang MARPOL is Marine Pollution International Organization that somehow addresses the pollution directly coming from the ship. So si STCW naman, STCW, Standard of Training, Certification, and Housekeeping. So ano naman po ang linya nila sa trabaho natin? Sila po yung nagsacertify. Certify, ano po? Sa training sila, sir. Exactly. Now, ito na po yung nagpapatraining sa inyo, si STCW. Hindi kayo po inutusan na mag-training ng agency. Hindi kayo inutusan na mag-training ng marina or even si SIMS po. Actually, nagre-require sa inyo na mag-training is your STCW. STCW po yun. Di ba ninyo marinig? Kasi ganito po yun, sir. Now, with due respect to those people, kasi kung minsan kasi naglalakad ako sa TAMSA, oy, anong SOLAS training mo? Technically, kung yan po pananaw nila, especially kung first time, nagaya po ninyo na wala pang experience iba doon, ang sabi nila, SOLAS training. Pero actually sa SOLAS, hindi na po pa-training. Ang nagpapatraining sa inyo is STCW. Kaya sabi ko, STCW training po, hindi SOLAS training. Regulation po sa safety of life at sisikuan, si SOLAS. Kaya nga po, si SOLAS po ang nagpapatraining sa inyo. Tapos, requirement po ng SOLAS yung mga ginagawa natin ngayon. Yung ba, BT Basic Safety Training. So, requirement po yun ng STCW. Diba? And then, so, dahil nasabi ko po na yung objective po ng STCW is competency. Kailangan ng STCW maging competent at least kayo sa level na hindi naman masyado competent kasi especially if you are for doing this for the first time, hindi mo na maasahan po na alam na ninyo lahat po, di po ba? Maski nga may experience ka, maski kami na tumanda na lang sa barko, akala ko na alam ko na yung lahat eh. Pero pagdating dito sa training na to, dito ko nalaman na marami pa pala akong hindi alam hanggang nag-retire na lang ko, hindi ko pa alam pala ko. Sabi ko, kasi pag sa barko naman po kasi, yung focus mo kasi trabaho, hindi na po yung mga regulation. Kung management level ka, kung nag-control ka sa kapitan, pero regulation po yung tutok. Now, for us, sabi ko, yung objective ng STCW actually is competency. Now, for you to be able to be competent, ano gagawin natin? So,
So, kailangan natin training. Kaya nga po, nagte-training kayo po dito sa PT para pagpunta niyo sa barko. May idea kayo po sa basic training ay basic safety ninyo sa barko. Di ba? Kasi ang PSSR is personal safety. That is about how we conduct ourselves on board ship para pagtrabaho po tayo, maging safe naman po tayo. That is linya po ng trabaho. Actually, yung training at saka training actually, yung drill sa SOLAS pa nga yung minsan iba. Sa training is STCW. Kaya sila rin po nagsicertify sa inyo. Di ba nyo nung pupunasan? Pagkatapos nyo ng training sa meeting, i-kuan po, lang ito, kuha kayo yung certificate. Tapos pa-COP. Pag mapa-COP po, saan kayo yung department ng ng Marina pupunta. Di ba doon sa STCW? Hindi naman sa opening certified. So, kaya kailangan mo na mag-training to prove that you have that basic knowledge. Then submit mo yan for COP may Marina doon po sa STCW Department. Kaya ang STCW Department ng Marina will going to issue. Diba? So yun po, yung STCW. Now let's go sa isa pa po dito, ISM. Anybody knows the meaning of ISM po? International Safety Management. Exactly. Tama. Ako yun, sir. Ang unang ISM is International Safety Management Code. Now, I'm going to ask kay Jacqueline. Jacqueline ba pangalan mo, Ma'am Jack? Ma'am, nakapagtrabaho sa lupa, wala? Yes, sir. So now, tanong lang to, Ma'am. Sa kumpanya ba niyo, Ma'am, accredited kayo ng ISO? Yes. Opo. Okay, good. So, maganda. Ma'am, so anong ginagawa niyo po anong pagkakaiba? Anong wala? Pa kayo accredited? Ito na lang, kung pumasok ka doon na accredited kayo, ano ang pupuna yung ginagawa niyo doon po? Dahil accredited kayo ng ISO. Siyempre, sir, kasi may kahawig po yun sa ginagawa natin sa barko. Kasi kaya natanong ko. Ay, kano na lang po, kung magtatrabaho kayo po, ano po yung ginagawa niyo? saan, sir? Ano po yung products niyo, Ma'am? Ngayon, sir, wala ka. Opisina po to siya. Ma'am, anong linya ng trabaho sa Ngayon po, sir, education sana, sir. Education, okay? Opo, Pero halimbawa, ma'am, kung nakapagtrabaho ko sa isang opisina na accredited ng ISO, malamang-lamang po, may procedure kayo na sinusunod, di ba, sa pagtatrabaho? Yes, sir. Okay. Yung procedure na yan, na-audit na kayo doon, na-aprobahan na yan ng ISO, kaya accredited ko kayo. Yes, sir. Yung standard, sir, yung may standard na dapat kang sundin. Tama po, ma'am. Tama po yung sinasabi mo na may standard ka na dapat susundin. Kasi po yung ibig sabihin ng ISO is International Standardization Organization. So, kung accredited po kayo ng ISO, that is to make sure as long as you follow your system and procedure, your product will going to be at par with international standard. Kaya sabi mo kaya standard. Kung susundin mo po yung procedure ninyo, makasigurado tayo na kung ano may produkto sa inyong opisina, yung labas ng produkto mo, kapareho ng standard ng international standard natin. So, kaya may sistema ka po na sinusunod. So, may sistema, procedure na sinusunod. So, what is the similarity
between ISM and ISO. Kasi po ganito, when you say about kung accredited ka po ng isang ISO thing, you have to follow your own system and procedure, right? Same thing sa ISM po. May sistema din po tayo na sinusunod, procedure na sinusunod pag nasa barko na po. Kaya po, ganun din po ang proseso, similar. May training, may audit, dalawang audit tayo sa barko, and then once we are being pass the audit, may certificate. Now, I'm going to explain more about this sa ISM natin po when we come back after coffee break. For the meantime, let's have a break. Lunch break, yung paborito ng lahat, yung recess ng araw, di ba? Recess tayo ngayon. Baka na antukin tayo dito pag tuloy-tuloy tayo magngangaw-ngaw dito po. O sige, break time muna po tayo. Coffee break. Let's come back at 10:15. Alas 10:15 po, mag-mission po tayo. See you Okay, later on, sir. guys. Sige po. Okay, sir. Thank you. Sige po. Copy, sir. Ano yung Kathleen? Naka-disconnect na. Unsubscribe na nga eh. O ano sabi niya? Ano daw gagawin? Naka-subscribe na eh. Tanginang yan. Ano bang intindi nila sa unsubscribe? Tanginang yan. Masyado silang magulang. Sila naman nagsabi na libre yun. Tapos, ang nakalagay doon, kung gusto mong ituloy, magbabayad ka. O, wala namang silang notification. Nagkano na lang sila, nag-charge na lang sila, nag-charge. Sila nga nagsabi na, pag nag-end yun, no, pag ano yun, May to June, na pag nag-end yun, mawawala yun. Tapos kung gusto mo ituloy, ano mo lang yun, babayaran mo lang. Oh. Ba't sila kagad nag-charge?